mo si Noah. Mga propeta ito. Pero pinakahuli si Prophet Muhammad. Saan nagmula si Prophet Muhammad? Ayon sa Biblia, nag-aaral ng Biblia ito eh. Jehovah's Witnesses ito eh. Tawag nila sa kay Jesus, kay Ismail, anak ng alipin eh. Ito ayon sa Biblia at sa Quran, pagkaparehas halos. Ayon sa Biblia, si Abraham ay may asawa si Sarah. Pare sila matanda na. Kaanak. Inutusan si Abraham na mag-asawa. Di ba? Nag-asawa siya ng Egyptian, si Hagar. Nagkaanak ito kay Ismail. Later on, to si Sarah nagkaanak din kay Isaac. Nag-anak siya kay Isaac, inutusan naman si Abraham ng palayasin ito. Ayon sa Biblia, dahil sabi niya, ayaw ko makihati sama na ang anak ng alipin. So dinala siya ng Abraham sa isang lugar, binigyan ng pagkain at tubig. Naubos yung tubig, umiyak yung bata, ang nanay hanap ng tubig. Later may nakita siyang balon ng tubig. Hanggang ngayon, tatawag na Zamzam doon sa Mangka. Diyan pinanganak si Prophet Muhammad. So dito, si Abraham, sa side ni Sarah, sa side ni Ismail, dito mula si Prophet Muhammad sila. Sa side ni Isaac, dito mula si Jesus. Papa ni Muhammad si Isaac? Hindi. Ang kalululuhan. 3,000 of years ito. Kalululuhan. Kalululuhan. Ninuno. Ano na? Kalululuhan. Abu Anbiya, the father of the prophet, si Abraham, Ibrahim. Okay? So dito, si Prophet Muhammad sa side na ito, dito si Jesus. Maliwanag na? Pero nauna si Jesus kay Prophet Muhammad sallallahu 570 years na umalis na si Jesus, umakyat sa langit, tsaka pala pinanganak si Prophet Muhammad. Namuhay siya na normal, naulila siya sa tatay, buntis pa ng nanay niya sa kanya, tapos namatay ang kanyang nanay sa siya ay 6 na taon, nilagay siya ng kanyang lulo, tapos namatay sa kanyang lulo after 2 years, nilagay siya ng kanyang tiyuhin, hanggang sa dumating siya edad na kanyang pagtanggol sarili, tumayo sa sarili ng paa, nag-asawa siya sa edad ng 25, sa babae mas matanda sa kanya, si Khadija, radhiyallahu anha, 40 years old, sa edad na 40, sa buwan ng Ramadan, dumating si Anghel Gabriel sa kanya at ibinigay ang first 5 verses ng Quran. Dito nagsimula ang kanyang pagiging propeta. So namatay siya sa edad na 63. So Quran was revealed for a period of 23 years. Tama na? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ang huling propeta. Hindi namin siya sinasamba, minamahal namin siya katulad ng ibang mga propeta, pero siya ang aming huwaran sa pagsamba sa Diyos at aming pamumuhay. Okay, we know how he walk, we know how he talk, we know how he sit, we know how he use the toilet, we know everything. Alhamdulillah. But we are lazy, sometimes we follow, sometimes we don't. It's not. Okay? Maliwanag na? Sa pambilip namin, naniwala kami sa tinatawag na Day of Judgment, sa araw ng pag-uhukom. Yung mga Jehovah, di naniwala dyan. May pag-uhukom. Bakit ka magtatrabaho, hindi ka nang papasahuran? Kaya pag nagtrabaho may sahod. Kaya nagtatrabaho sa rito, may sahod. Doon ang kwentahan. Kung maayos ang trabaho mo, hindi maayos ang sahod mo, paraiso, pero pag hindi, impyerno. So kung tayo hatulan ng Diyos, hatulan niya tayo ayon sa aklat ng buhay natin na sinulat ng mga anghel natin. Di ba sabi ko may anghel na niniwala kami sa anghel? Tulad ng Angel Gabriel, Michael, Guardian Angels, Recording Angels. Sinusulat ng mga anghel natin ang ating ginagawa, mabuti man ang masama, ating mga sinasabi. Sa araw ng pag-uhukom, hatulan ka ng Diyos gamit ang aklat ng buhay. Buntot mo, hila. Sa kabilang buhay, walang nanay, walang tatay, walang kapatid, kapuso, at kapamilya. Mag-isa. Okay? Kahit yung pinsan ng Muslim, hindi ka niya matutulog. Okay? Ginawa mo yan, panagutan. Kaya hindi kami naniwala na si Jesus namatay sa cross para tubusin kasalanan natin. Si Jesus ay buhay, nasa langit, at babalik pa siya dito, at saka pa siya mamatay, at saka pa tayo hukuman. Ngayon, paano tayo maliligtas? Simple lang. Gusto maligtas? Mag-Muslim ka. Submit, obey, and surrender to God. Okay? So may paradis, may impyerno. Pang-anim na paniwala namin, naniwala kami sa tinatawag na qadar, yung destiny. Ibig sabihin, ano man ang nangyayari, maaari pa mangyari, mabuti man o masama, alam mo lahat sa Diyos. Na pinapangyari niya lahat nito ay sa kanyang kaalaman, alam niya kung ano nangyari, alam niya kung paano nangyari, bakit nangyari, saan nangyari, kailan nangyari. Nang lahat na nangyari, nakatakda na yan, nakasulat na yan. Kung hindi ukol, hindi yan
bumuukol. Kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi sa'yo, hindi sa'yo. Sabi ng mga Arabo, kung pagkain ay para yan sa'yo, makukuha mo kahit nasa bunga na ng leon. Pero kailangan mong kumilos kasi binigyan ka ng Diyos ng utak at kakayahan. Mag-isip ka paano makuha. Kumilos ka. Huwag naman tulad sa babae, sabi niya, kung gusto mo Muslim talaga, mag-Muslim ka sa pag sinabi ng Diyos. Diba? Kumilos ka. Para ba sinabi, gusto ko magkaanak pero ayaw ko magbuntis. Kailangan mong kumilos. Hindi lahat na nagbubuntis nanganganak. Pero lahat ng nanganak nagbuntis. Kasi minsan, hindi matutuloy. Nahukunan. Di ba? O kaya hindi lahat ng nagbubuntis nanganak. Pero lahat ng nanganak nagbuntis. Kaya kumilos ka. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang awa. Nakasulat na lahat. 4 months pala tayo sa tiyan ng nanay natin. Sinulat na ng angel. Anong mangyayari sa atin? Sino maging asawa mo? Ilan maging anak mo? Nakasulat na lahat. Okay? So hindi ka maniniwala sa mga ganyan-ganyan. Okay? Ang pamahiin, may tumawid na itil na pusa, may nahulog na kutsara. Diba? Bawal maligo pag may patay, bawal magwalis pag may paggabi. Hindi ka maniniwala. Mga anting-anting, mga laswerte, suwerte na pampaswerte, hindi ka maniniwala. Gawain tama dyan, gawain ito yan. Imagine, kung susuotin ng pampaswerte, binili mo sa tao, ilang taon na siya tinda pa ng pampaswerte, hindi siya. Binenta ka sa Ustad. Binenta siya yung pampaswerte niya. Hindi na wala siya na swerte. Kung ako magbibenta nun, hindi ko na ibibenta yun para masulo ko ang swerte. Kita mo lang mga Katoliko. December 31, maghahagilap ng dusing bilog na prutas. Every year ginagawa, ganun pa rin buhay niya. Hindi nga. Hindi ako nag-iisip dito. Tapos hula-hula. Punta ka sa mga huhula, tapos na tayo ang papahulaan mo. Eh, mahuhula ka, tapos magtatanong ka sa'yo na papahula ako, dapat nahulaan mo. Diba? Ano papahulaan? Hula. Tingin, hulaan mo. Kailan birthday nanay mo, hulaan mo. Diba? Wala yun. Hindi kami nanganak. Wala kami na lahat na nangyayari ayon lang sa kagustuhan, kapangyarihan, kapahintulutan, at kaalaman ng Diyos. La hawla, wala quwwata illa billah. Walang pangyayari dito maliban sa kapahintulutan at kapangyarihan ng Diyos. Okay? We submit everything to God. Pag sa Diyos na ano. Para maging Muslim, walang binyagan na mangyayari. Manumpa lamang kayo galing sa puso ninyo na wala kang kikilanin Diyos kundi si Jesus. Okay? Susubukan na kita eh. Nakikinig muna. Nakikinig. Nakikinig. Okay. Sino ang Diyos ate? Sino si Jesus? Allahu Akbar. Sasambahin niyo lamang sa Allah bilang ang Diyos na lumikha ng tatlo, Panginoon ang Diyos. At kilalanin niyo si Prophet Muhammad sa mga kanyang kapayapaan bilang pinakahuling propeta at sugo sa lahat. At kilalanin niyo si Jesucristo na anak ni Maria, hindi bilang Diyos o anak ng Diyos, kundi bilang isang propeta at sugo ng Diyos. Tao rin yung katulad natin, pinagbuntis ni Maria. Okay? Pag nabanggit niyo ito, Muslim na kayo. Doon na kayo magsimula mag-aaral. Unang pag-aaral ay pagdarasal 5 beses sa isang araw. Importante po ito. Ito kaibahan ng hayop at ng tao, ang dasal. Kaya mag-fasting sa buwan ng Ramadan. Okay? Fasting ka atin, hindi? Hindi? Bakit nag-stop? Masarap ba yung mga handa? Masarap daw yung handa, Ustad. Masarap daw yung pang-iftar. Inunahan na. Kapon fasting ka, hindi? Hindi rin. Masarap. Kung ano ka ngayon, pag nag-Muslim ka, no, hindi ka nakakain at inom ngayon. Pwedeng ituloy, Ustad, no? Oh. Ituloy na nila. Hindi pa naman obligatory sa fasting kasi ngayon pag nagsyahada ka na, obligatory kasi mag-fasting. Pero nakaya ko naman. Kaya yan, kaya nyo yan. Fasting ka? Every year po. After na siya, Very good. Ito lang tandaan mo, na kung kaya ng iba, sila na lang. Kaya nila. Huwag na lang ikaw. Huwag ka madamay. Okay? Hindi ka naman papayat, hindi ka naman mamatay. Ikaw pa rin yan.
Kung ang tunay na maganda, hindi takot tumakla. Hindi na. Okay. Tulad ni ate, si ate beautiful. Beauty and faithful yung body. Sa amin nagpa-fasting, tumataba kami kasi pag araw fasting, sa gabi feasting naman. Pesting. Biryani na. Oh, diba? Sumuko parang Pas-eating. pusa eh. Diba? Bawi na na. Pero huwag ka matakot din natin. Kung fasting ka, kaya mo. Siya din nagpapas. Basta ha. Kaya yan, kaya natin. Kung nagugutom ka, tingnan ko may tao sa bahay. Yung kulong mo sa kwarto mo. Kain doon sa loob. Okay? Hindi. Okay, isa pa magbigay ka ng titawag na ng zakat. Ito yung zakat ay ang obligasyon ng mga Muslim na mayayaman para sa mga mahihirap. Okay? Isang bisis sa isang tao. Kaninang khutbah kanina tungkol dito. Sabi rin na set kanina yung nisab dito is 30,000 dirhams. Pag may naipon ka minimum 30,000 dirhams kasi equivalent na 85 grams of gold yun eh. Okay? 33,000. So sabi na 30,000. Kung meron ka 30,000 na inabot sa isang taon di mo nabawasan, kukunan mo ng 2.5%. So magkano lalabas? 10,000, 250, 25, 750 dirhams. So meron ka pa rin 29,250. Ano gawin ko sa 750 na ito? Maghanap pa ng tao ng kailangan. Walang pambayad ng bed space, walang pambayad ng kuryente, padala sa Pilipinas, pagkain nila, panggamot, ibigay mo sa kanya. Hindi po ito binibigay sa mosque o sa inyo. Hindi rin ito may bigay mo na sa bulsa mo, sa kamay ng tao. Basta dyan ay sa kapwa Muslim, no? Sa kapwa Muslim. Dapat sa kapwa Muslim. Hindi siya pwede sa Ustad. Kung wala ng Muslim ang mapagbigyan at mayroong nangailangan na hindi Muslim para maakit ang kanyang puso sa Islam, tawag doon ay mu'allafat at qulubuhum, para lumambot yung puso nila sa Islam, nabibigyan sila. For example, relatives na hindi Muslim nila kailangan. Kung ang intention mo doon ay para madawahan mo siya, mapaliwanagan mo siya ng Islam at lumambot ang kanyang puso towards Islam, then why not? Kung wala na, pero unahin pa rin talaga yung Muslim. okay? At mag-hajj sa Makkah, Saudi Arabia, kung may kakayahan kahit isang bis lang sa buong buhay. Clear? Maluwanag ate? Maluwanag na? Okay. Wala kang cross na suot dyan? Ito ate. Anting-anting. Wala? Rosary, scapular, Sacred Heart, Novena. Sa wallet mo wala? Sigurado kang talaga sa desisyon mo? Hanggang kailan? Ilang taon? Actually, last year ko pa putuloy na. Oo. Tapos nung sumakay ako ng bus nung 2 months ago, parang ano siya destiny kasi may nakita akong left about sa Muslim. So doon try ako nag-push. Kasi makasama ko Galing dito sa amin? Hindi, baka naiwan lang ng passenger. Hindi, pero ibig sabihin galing sa amin dito yung Islamic Information Center. Green ang kulay nun eh. Tagalog yun, paano maging Muslim. So doon ako ano, nag-ano talaga, na parang sign talaga. Kasi Okay. parang So ready yan talaga ha? Sundan yung sabihin mo sa salitang Arabic. Okay, tahimik mo na Ang kahulugan, ako ay sumasaksi, ako naniniwala na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban naman kay Allah ang nag-iisang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad sa kanyang kapayapaan, ang pinakahuling propeta at sugo. Ako ay sumasaksi na si Iso Cristo, anak ni Maria ay propeta at sugo ng Diyos. Okay? Taas yung daliri niyo ganyan. Kanan ate. Kanan. Right? Right. Ano ba yung English na tama? Ito ng Tagalog eh. Ano yung English na tama? Ustad, saan may baka Right. dyan? Anong English na tama? Right. Do it right. Oo, ano? Okay. Sabi mo, Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wahdahu wahdahu la syarika lah la syarika lah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan anna Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluh wa rasul wa ashhadu wa ashhadu anna Isa anna Isa
ibna Maryam ibna Maryam Abdallahi Abdullahi wa Rasul. wa Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar.